baliktad ni Orle Guteza. Tinakot siya, then bumaliktad. So, ang pinag-uusapan natin dito ay ang maleta delivery na kung saan, mga kababayan, itong si Guteza ay nagtestimonya noong September last year na kung saan sinasabi niya na siya ay nag-deliver ng pera sa bahay ni Tambaloslos. At ito naman ay mayroong corroboration yung kanyang pag-amin last year. Kasama niya yung ibang mga sundalo na bumaliktad na rin. Katulad nila, di ba recently may 4 na naduwag din. May 4 na naduwag na bumaliktad o nag-recant na si Bernard Tube, Roosevelt Waupan, Benny Bolotante, yan yung mga duwag, Cecilio Laroder. Okay? O Laroder, whatever. Bakit bumaliktad yan, mga kababayan? Simple lang naman yan. Nabayaran. Alam nyo na ang issue ay tungkol sa flood control. Na ninakaw ni Tambaloslos, ni Bangag, ni Sandro Marcos, ang lahat ng mga kasabwat nila. The reason why hanggang ngayon baha kayo at meron pa nga dyan ng lubog ang mga bahay ninyo. Ito pa rin ang ating pinag-uusapan. So now, balikan natin. Ano yung mga statement in the past ni Guteza? So September 25, 2025, sa unang salaysay niya, sinabi niya dito sa Kongreso. Okay, pero bago natin basahin yung kanya salaysay, may nilabas siyang video and also affidavit na kung saan sinasabi niya na siya ay pinilit na magsabi na si Tambaloslos, na magsabi na siya ay nag-deliver ng mga mali-maleta kay Martin Romualdez. Yan yung bagong statement niya. Okay? So ngayon, ginawa niya yon kasi kasinungalingan daw yung mga sinabi niya nung September last year. Balikan natin kung ano sinabi niya. Sa kanyang unang salaysay, September 25, tagabuhat, quote and quote, tagabuhat lang ako ng maleta ng basura. Ang ibig pong sabihin ng basura ay maleta na may lamang pera. So sinasabi niya dyan sa kanyang statement na humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura kay Martin Romualdez na nagkakahalaga ng 48 million pesos at may post-it na nakalagay doon sa maleta. Balikan lang muna natin para ma-refresh tayo. Total, binabaha kayo, di ba? Total, ngayon ay yung epekto nitong mga kadyotahan nila ay pinagdudusaan ninyo. So, mas magandang pinag-uusapan natin at balikan natin ang karumal-dumal na nakaraan. Sabi niya, humigit kumulang 3, yan, nabanggit na yan, humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng pera. Then, sa Senate hearing, under oath, sinasabi niya, di ba, tinanong siya doon, I think si Senator Marcoleta, nung hindi pa nila kinulong, kung saang mga lugar, okay, siya nag-deliver. Ang sabi niya, yung 42 McKinley Street sa Forbes Park. Okay, 42 sa bahay ni Romualdez. Sinabi din niya noong time na yon na yung dating bahay na yan ay, ang sinasabi niya, yung dating bahay na yan ay nakakonect din niya kay Michael Yang. Then, nag-deliver siya sa Aguado, malapit sa Malacanang. Kaya nga, ang sabi ng mga may kinalaman kung saan yung Aguado na yan ay nag-deliver siya sa Malacanang, meaning kay Bangag, kay Satanas, sa pamilyang Kawatan. Nung tinanong siya gaano kadalas, okay? Gaano kadalas siya mag-deliver dito kay, may binanggit niya pa si Zaldico at Romualdez, 3 times a week daw sila mag-deliver. From December 2024, hanggang sa mag-resign na nga si Tambaloslos. So sabi niya, ako mismo ang nag-deliver. This was last year. Ito ba ay hearsay? Ito ba siya pinilit? I don't think so. Pupunta tayo din mamaya. Personal knowledge to eh. Hindi nga siya kumukurap nun eh. Right? Kasi nagsasabi pa siya ng totoo nung September. Then ngayon, meron siyang recantation. Not ngayon. Nung August 13 pa pala siya naggawa ng kanyang mga affidavit na sinasabi niya sa kanyang bagong affidavit na wala daw siyang personal knowledge tungkol sa maleta delivery sa Valle Verde at sa kay Romualdez at sa Forbes Park. Ang question sa kay Guteza, bakit ngayon si Romualdez lang ang inililigtas niya? Bakit si Romualdez lang? At bakit wala dito, hindi niya nililigtas yung boss niya, si Zaldico? So alam na natin to, alam niyo kahit paikot-ikot tayo, alam naman natin to na putang ina, pera-pera lang itong mga ito, natakot, walang paninindigan, supot, pisot. But sige lang, for the sake, para maintindihan natin. Ang sabi niya, never daw siya nagkaroon ng direct contact with
Speaker Romualdez, nor sabi niya sa affidavit niya, did I even see him at that address? Ang sinabi niya ay inutusan siya ni Defensor at ni Marcoleta. Sabi ni Codesa, noong September 24, 2025, a day before the Senate testimony, nakipagkita daw siya kay dating Congressman Mike Defensor na kinulong nila sa Tanasyan at ni Senator Marcoleta sa isang Japanese restaurant. At sinabi niya na may prepared affidavit na raw na ginawa ng nagngangalang Mark na bilang son-in-law ni Kong Mike Defensor. Sabi daw ni Mike, pare, ayusin ko ang Tagalog. Sabi ni Gutesa, nakita niya raw mismo si Marcoleta na nag-i-edit ng affidavit sa laptop. Nag-i-edit? I don't think so. Maniwala ba kayo doon? This is bullshit. Okay? Sinabi din ni Gutesa sa kanyang bagong testimonya na gusto daw niyang umatras sa pag-testify. Ngunit, pinilit daw siya na ipagpatuloy. Yan ang mga sinasabi niya. Dahil pinangakuan daw siya ng pera at scholarship. Yun yung sinasabi ni Gutesa. Ang sabi niya, nag-promise daw ng cash and education scholarship si former Congressman Mike Defensor. Sinabi din niya na may narinig daw siya sa usapan, and this is current na kanyang kasinungalingan, tungkol sa 150 million pesos. Ang sabi sa interview niya, pare, yung 150 million pesos na parang ibayad sa kanila, okay na tayo dito, sabi daw ni Kong Mike. Nadala daw siya sa mga matatamis na mga pangako. Kaya daw siya nag-recant ngayon. Balikan natin. Meron ba siya talagang personal na nakita? Kasabwat ba siya sa delivery? Of course, yes. Now, tignan natin itong mga balita in the past. Yan yung mga, ano yan? This was, this is from Mike Defensor. Okay, tignan natin. Actually, nirepost ni Kathy Binag. April 29 ito. Kasi di ba nawawala si Gutesa, hinahanap natin. Nasa na ba siya? Patay na ba siya? We're really, really concerned. And most of you guys are really willing to help, to give money. Ganun naman tayong Pilipino eh. Kapag may mga nagigipit, sige, tulungan natin. Pero paano mo ipagkakaila? Na mismo si Saldico, okay? Na dating chairman on appropriations. O, kita nyo yan. Okay, yan na lang. Nakita nyo, may problem, okay? Okay, tuga mo yan, GMA News. This was November 14, 2025, nung lumabas si Saldico. Then, ito, paano mo yan ipagkakaila? Ayan, pagkakaila yan. Sabi ni Attorney Levy Baligod, ito, nagpasalamat siya, okay? Sergeant Orly Gutesa was involved in the delivery of cash in suitcases. Picture taken by his fellow security personnel of Zaldico. Ayan, no? Ngayon, so balikan natin yung corroboration ng statement, no? Nung bumaliktad na rin na si Bernard Tube, na ang sinasabi niya, nag-start na, ito yung mga statement of, yung mga attribution or corroboration sa testimonya ni Gutesa noon, last year. Sabi niya, nag-start na po yung security, then nag-deliver na rin po kami ng mga basura. Siya rin, ito, sa GMA, okay. That was Tube. Yung unang operation na nasamahan ko, nag-deliver kami ng halos 50 na maleta kay dating speaker. Then, sabi ni Bolotante, kasi, ito, na sinasabi kasama nila si Gutesa. Kasi nandoon yung mga picture namin na nakasave sa cellphone namin at sinabi rin niyang may backup sila sa iCloud. Kaya, mariretrieve namin ang pictures. Kaso lang, bumaliktad na nga ito mga ito. Ito yung si Walter Manalansan, ito yung hindi bumaliktad. Sinabi nila na lumantad sila upang ilabas ang katotohanan dahil umano sa pagdi-deliver ng mali-malatang pera na di umanong pinaniwalaan na pera ng bayan. Okay. Then, yan ang mga nakalagay sa kanilang joint affidavit. Si Gutesa ba ay nagsasabi ng katotohanan? Ano ang mga susunod na kaganapan? O, nung hinahanap natin siya, alalang-ala tayo sa kanya, akala natin ginurgur na siya. Gano'n naman talaga tayo masyado tayong mapagmahal, pero hindi tayo lumalaban. Sa mga bangag, lahat talaga yan gagapangin, tatakutin. Mike Defensor, okay, ang panggigipit kay Sergeant Gutesa. Itong video ng pag-uusap sa pagitan ni Sergeant Gutesa at ng kanyang asawa. Noon pa man ay nasa akin na ang recording na ito. Ngunit pinili ko itong hindi muna ilabas dahil sa matinding pangamba para sa seguridad ni Sergeant Gutesa at ng kanyang pamilya.
Subalit ngayong formal nang nagsampa ng kaso si Ombudsman Boyeng Remulla laban kay Speaker Romualdez kung saan ginamit na basihan ang affidavit ni Guteza at ang kanyang mga testimonya sa Blue Ribbon, minabuti ko nang ilabas ang katotohanan ito. Nais kong manawagan kay Ombudsman Remulla, isalba ninyo si Guteza at protektahan ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Sa video na ito, malinaw naman na makikita ang paggigipit, pinipilit pirmahin si Sergeant Guteza ng ibang affidavit na kinunan pa ng video kung saan pinapalabas na pinangakuan ko at ni Senator Dante Marcoleta ng pera kapalit ng kanyang testimonya. Makikita rin na pinipilit siyang pasinungalingan ang mga ginawa niyang delivery kay Speaker Romualdez. Nagsalita si Guteza para sa bayan. Ngayon, may kaso na ang Ombudsman laban kay Romualdez. Panahon na para suklian ang kanyang katapangan. Lumilipat ba? Akala natin matapang si Guteza. Ito muna, bago natin i-play, okay, bago natin to i-play, kausap niya yung asawa niya. Alam niyo naman, pag mahal niyo sa buhay ang kausap niyo, asawa, anak, na nakakulong ka, ikinulong ka. Authentic, hindi fabricated ang kwento. Pakinggan lang natin, so you decide. Cellphone. Lumilipat ba? Hello? Si Guteza at ang asawa Ayan, ka niya. na? Ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Yung may nabo. Nakasakasama po siya. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. I-record kami, i-record namin. Pinapaulit ng asawa niya yung sinabi ni Guteza before this conversation para ma-record, para maibidensya yung kanyang asawa at ang kanyang pamilya. Yan. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Inarikot na wala. Sila. Sino ba ang gumawa ng affidavit nun? Ikaw o sila? Sila meaning ang kampo ni Tambaloslos. Sabi-sabihin? O sabihin mo ko lang ano nangyari doon para may record namin. Inutusan ba yung asawa niya? Conversation nilang mag-asawa yan. Walang kinalaman. Si Mike Defensor dyan at si Marcoleta. Private moment nilang dalawa yan para i-update yung kanyang asawa. Walang pressure yan. Walang force yan. Tanga ka na lang kung maniniwala ka sa recantation. But again, sira na rin naman yung credibility niya. Kasi sinong paniniwalaan mo? Ano paniniwalaan mo? Yung unang statement o ngayon? But we will get there later. Yun nga, pinigyan ako ng nakaraan na araw. Tapos binasa ko yung statement. Binidyoan ako nung isang araw. Okay. Tapos binasa ko yung statement. So, ito yung mga panahon na hinahanap natin siya kung nasaan siya na nag-aalala tayo, pray for Guteza, donate for Guteza. Concerned tayo kasi kaawa-awa eh. Kaso lang, tinakot, pisot. Na may mga siningit sila na hindi naman totoo. May mga siningit sila doon na hindi totoo. Na idinidiin nila si Maclean na pati si Defensor. Na idinidiin nila si Marcoleta pati si Defensor. Sinabi niya mismo sa asawa na yan. And then, on August 13, and today pumutok sa media, the same exactly na dinidiin niya sa recantation affidavit niya na si Marcoleta at si Defensor ang nagpumilit sa kanya. Siya mismo kausap niya yung asawa niya. So wala nang saysa yan. It's either gugurgurin din yan later on o kung ano man. Ganon kapag wala kang paninindigan. Itatapon ka na ng basura kasi wala ka namang kwenta ang buhay mo sa mundong ito, right? Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi masaya. Wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Okay. Exactly na nakalagay sa interview niya, sa video niya. And yan, ulit-ulitin natin,
ang pag-uusap nila ng kanyang asawa, private moment yan. It just so happened na sinend ng asawa niya kay Mike Defensor bago siya nag-recant ngayong August 13. Nakaraang August 13. Hmm. Yun lang ang nakalagay doon. Ayaw mo dapat pirmahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun. Sila naman. Okay, ayaw ko dapat pirmahan. Hindi naman ako ang gumawa ng statement na yon, sila naman. Masasabi ba bang authentic yung emotion niya? That moment sa video na yan? Of course, yes. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Nakasingit, isindingit nila, dinagdag, pinabricate, ika nga. Hindi, nasa ano yun. Parang Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon. Tapos may upang 24. Okay, pang number 9, 12, di ba yung affidavit, may mga numbering yan, 1, 2, 3, bawat statement. Ba't ang haba naman? Sila gumawa eh. Ba't daw ang haba ng statement? Sila ang gumawa eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala, yung ibang bago. Wala na, recantation na eh. Babaguhin na, wala na siyang personal knowledge. Kumbaga, in-injection na yung ulo niya ng pangpabuang. Nang amnesia, okay, wala ka nang maalala. Okay, baliktarin na si Marcoleta na si Defensor ang baliktarin natin ngayon. That's how it is. Diba? Ganun ang mga demonyo sa Bangag Administration. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Mm. Ano Kaya nga, di ba, yung affidavit niya, nung nagsalita siya even sa video, I don't know kung saan yung video na yung interview, binabasa niya. Alam mo, hindi mo na kailangan magbasa. Kung sasabihin mo, okay, nag-deliver ako, o hindi ako nag-deliver. Kasi nung una, hindi naman siya nagbabasa ng affidavit. Although may guide siya sa affidavit niya, pero very spontaneous siya. Pero ngayon, bawat tuldok binabasa niya. Ano pa nga ba? Nangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Mm. Yun yung So, pinwersa siya, sinabihan siya, o sige, gawin mo na lang to, mag-recant ka, dadalhin sa korte para mawala na yung kaso mo. Akala niya kasi ganun kadali. Na, o sige, mag-recant ka, zero visibility ka na. Ibig sabihin, hindi ka na maging visible sa media o sa mata ng mga tao na active sa social media. Kalimutan na lang natin, may isang gutesa na nanumpa, naninindigan, at biglang bumaliktad at bumaha ang buntot. Akala nyo kasi ganun eh. Di ba, bago kayo magtestigo kung matapang kayo, dapat buo ang loob nyo. Buo na para kayo sa bayan. Pero kung naduwag kayo, ganun talaga. Kaya maraming sundalong supot no? Lalo na sa panahon ngayon. Maraming sundalong supot, maraming duwag. Dapat tayo yung mga naging sundalo, no? sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Oh, nakakulong siya eh. Kinulong siya eh. Okay? Nang mga nagpumilit, napapermahin siya ng Bangag Group. Pilit akong basahin ko eh. Pero wala akong magawa. Pinipilit siyang basahin niya, pero wala akong magawa. Tinakot, bumaliktad. Anong kapalit? Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik Okay? na kayo. Wala nang maggugulo dyan sa inyo. Wala na. Kaya, okay, para daw manahimik, wala namang gugulo sa inyo. So, ang collateral is laging pamilya. Pamilya, tinatakot ng mga bangag. Naman ang gugulo sa amin Han, sa totoo lang Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang nanggugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng Mga bangag. ng paraan para manggulo. Sila na nanakot sa amin eh. Di ba? Kaya sabi ko sa iyo ng nakaraan. Gusto ko nang gulo na yung utak ko eh. Oh, gugulo talaga yung utak mo. Maintindihan mo naman yan eh.
Gulo-gulo talaga yung utak mo. Kasi, pero kung ako kasi ganyan, okay, ako lang I don't know, wala ako sa situation na yan. Pero kung akong ganyan, nainipit nyo na ako, kinulong nyo na ako, sasabay ko na kayong lahat. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, minom ka muna marigang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Ikaw, kung ano itutumba kayo, ihilahin ko sa ikakadena ko. Okay? Let the people gurgur them. Ikakadena ko magkaroon ako ng pagkakataon. Ang tunay na sundalo, ganyan. Ipagpalaban mo ang karapatan mo. Ipaglaban mo ang bayan mo. Pero ngayon, babaliktad ka. Wala, lahat naman tayo dito sa mundong ito. Alam mo mga kababayan, sabi ko nga, demonyo ang kalaban mo. Sabayan mo ang pagiging demonyo nila. Kaya yan yung statement ni Guteza na kung saan ay bumaliktad na siya. Bawal ka na lumakad pag ito bike mo. Hoy, parang hindi dapat dyan yung way pabarbara yan. Nabubulol na ako sa takot sa ahon. Ganda talaga magbike dito sa Marikina. Sobrang linis. Diretso, diretso. Uy, tindi. Kawawa yung mga naka-RB. Whoop, 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 whoop. Uy. 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 Uy, putik! Teka, di ko na kaya.